Una sa lahat, madilim na kalsada sa Bugo City sa Cebu, may nagpapakita raw na white lady. Pero ang umano'y multo, prank lang pala, kaya hinuli sila ng mga taga-barangay. Ang buong kwento ng gawa-gawang kababalaghan, abangan. Magandang gabi Pilipinas, sa Frontline tonight. Mga rescuers sa Davao de Oro nabuhayan ng loob na may iba pang nakaligtas sa landslide matapos silang masagipang isang batang 2 araw na libing ng buhay. Pilipinong babysitter sa Alaska nakakulong ngayon sa kasong pangmomolestya sa mga alaga niyang bata. Investigasyon ng ICC sa drug war ng Administrasyong Duterte. Suportado ngayon ng mas maraming Pinoy base sa SWS survey. Magnolia Hotshots na itabla ang serye matapos pataubin ng San Miguel Beermen sa Game 4 ng PBA Commissioner's Cup Finals. Sa showbiz tonight, Enrique Hill, full support sa Philippine premiere ng Hollywood film ni Liza Soberano. At nakisaya tayo sa Binondo sa pagsalubong sa Year of the Wood Dragon. Magpapatuloy hanggang bukas ng gabi ang rescue operation sa mga biktima ng landslide sa Maco, Davao de Oro. Kasunod yan ang pagkakasagip sa isang batang 3 taong gulang. At live mula sa Mawab, Davao de Oro, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, ikwento mo nga sa amin ang pambihirang rescue operation na nangyari kanina. Nabuhayan naman ng loob ang mga rescuers mula sa nangyaring landslide sa bayan ng Maco dito sa Davao de Oro. Umaasa kasi silang maililigtas pa, no? Or makakaligtas pa ng mga survivor kasunod ng isang batang himalang nakaligtas mula sa pagkakatrap ng mahigit 2 araw sa ilalim ng guho. Balot ng putik at alikabok ang batang babaeng ito na bitbit ng mga rescuer mula sa gumuhong lupa sa Maco, Davao de Oro. Milagrong nakaligtas ang 3 taong gulang na bata matapos matabunan ng guho sa loob ng mahigit 2 araw. Kaya ang tatay ng paslit biglang nakakita ng pag-asa na buhay pa rin ang nawawalang asawa at isa pang anak. Pasalamat ako sa Diyos na ating Panginoon na Allah. Binigyan pa ng pagkakataon ng anak ko na buhay pa. Sana yung asawa ko at saka yung dalaga ko, makita yun, buhay pa rin. Nasa ospital na ngayon ng bata para mamonitor ang kanyang kalusugan. Sa inisyal na plano ng mga otoridad, natapos sa dapat kagabi ang search and rescue operations o 48 oras na paghahanap sa mga survivors mula na mangyari ang landslide. Pero dahil sa nakitang buhay na bata, in-extend ito ng panibagong 48 hours o hanggang Sabado ng gabi. Ang Philippine Coast Guard meron na rin katulong na rescue dogs para tumulong sa paghahanap sa mga posibleng survivor. Sa pinakahuling tala ng mga otoridad, 15 na ang namatay sa landslide, 31 sugatan habang mahigit 100 pa rin ang nawawala. Nanindigan ng Davao de Oro Provincial Government na hindi na nila papayagang may tumira sa Ground Zero o yung lugar na napuruhan ng pagguho. Yun nga lang, kailangan pang maghanap ng lilipatan ng mga apektadong residente. PLGU is certain that nobody gets to reside there back. Lalo na dyan sa Zone 1. Mahirap kasi magiging ang daming issues niyan, social issue, economic issue, etc. Lalo na kung saan sila titira. May naglabas ng updated na figures itong Maco LGU hinggil nga sa mga casualties dito sa nangyaring ang landslide sa kanilang lugar. At mula sa 15, nadagdagan ng 12, no? So total of 27 na yung bilang ng mga nasawi na nahukay mula dito sa naturang guho, habang 32 naman ang injured at bumaba naman sa 89 out of 110 yung mga nawawala pa rin. At sa ngayon, sinasabing posibleng abutin na lamang daw ng 2 linggo ang mga
mga residenteng nananatili naman sa mga evacuation centers, in particular sa mga paaralan dito sa bayan naman ng Mawab para daw hindi naman maantala yung operasyon ng mga eskwelahan. Kaya naman sa ngayon, patuloy na rin naghahanap ang mga otoridad ng posibleng paglipatan ng mga apektadong residente. Mean. Alright, maraming salamat at ingat kayo dyan. Mon Gualvez. Kumambyo po tayo sa politika, tila naiinip na ang ilang kongresista sa umano'y mabagal na usad ng economic charter change sa Senado. Ang Makabayan Bloc duda pa rin sa intensyon ng isinusulong na Chacha. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Ngayong nasa Senado na ang bola para maipasa ang resolution of both houses number 6 na mag-aamyenda sa economic provisions ng saligang batas, nauna nang binigyang diin ng mga senador na hindi nila mamadaliin ang pagdinig dito. Kaya ang mga kongresista tila naiinip na, panawagan nga ng isa sa kanila. Ang aking pakiusap sa ating mga kasamahan na senador, bilisan naman po natin ang ating trabaho. Sayang na sayang po ang oras at naiiwan na po ang Pilipinas. Pumalag kahapon si Senator Sani Angara sa anyay pambubuli ng mga kongresista dahil sa umunoy araw-araw na tirada sa mga senador. Nilinaw rin ni Angara na hindi pa pinal ang itinakdang October deadline ng pagpasa ng Chacha sa Senado na ikinababahala ng ilang kongresista. Kahapon din ang sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na interesado lang siya sa usapin ng Chacha kung mga probisyon na may kaugnayan lang sa ekonomiya ang babaguhin. Sinigundahan yan kanina ng pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Sa isang pahayag, muling iginiit ni Romualdez na hindi nila itinutulak ang anumang pagbabagong politikal sa ating konstitusyon. Sabi po natin na yung Kinundina naman ng Makabayan Bloc ang anumang pagbabago sa saligang batas kahit pa economic provisions lamang. Kahit pa sabihin ni Marcos Jr. na economic chacha lang, maging honest siya. Hindi ba biyahe siya ng biyahe? Hindi ba marami na raw ang nag-pledge na mag-invest sa Pilipinas? Sinong mga dayuhang kumpanya at gobyerno ba yan na nagsabi na dapat baguhin ang konstitusyon natin para makapagpapasok sila ng foreign investments? Wala pang pahayag ang Malacanang kaugnay rito. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Pabor naman ng mas nakararaming Pinoy na imbestigahan ng International Criminal Court o ICC ang war on drugs ng nakaraang Administrasyong Duterte. Patunay lang daw yan na marami tayong kababayan na gusto nang malaman ang katotohanan. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Mas maraming Pilipino na ang sumusuporta sa investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ginawang survey ng social welfare stations noong Disyembre, lumabas na 53% ng mga Pinoy ang sang-ayon na imbestigahan ng ICC ang mga patayang may kaugnayan sa kampanya kontra droga ng nakaraang Administrasyong Duterte. Mas mataas ito kumpara sa 45% noong March 2023. Bumaba naman sa 21% ang tutol kumpara sa dating 24%, habang 26% ang hindi makapagdesisyon. Sa parehong survey, higit kalahati ng respondents o 57% ang naniniwalang dapat payagan ng gobyerno ang ICC na mag-imbestiga dito sa bansa. Ginawa ang survey mula December 8 hanggang 11 noong 2023 sa 1,200 respondents. Para sa grupo na nagsusulong ng karapatang pantao, patunay lang ang resulta ng survey na matagal na umanong dapat inaresto ang dating Pangulo. Dapat din daw igalang ng ating pamahalaan ang kapangyarihan ng ICC. Ang ICC naman po, hindi yan gawa-gawa lang ng kung sino-sino at ng dayuhan. Pumirma po dyan, ratify po yan ng ating gobyerno. At hindi po pwedeng pumipirma-pirma lang tayo nang walang pananagutan. Ayon naman sa isang political analyst, lumabas sa survey na maraming Pilipino ang gusto ng malaman ng totoo. I can understand the reason why the people would be favoring it. Not so much because of the legal considerations, not so much because of the legal complications, but so much because what they are more interested at really is to carry out the truth.
Pero tama lang din daw ang posisyon ng pamahalaan na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Ilang beses nang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipagtulungan ng ating pamahalaan sa ICC. It's as if the Philippine government, the Filipinos, no, the whole country, is admitting to the whole to the whole world that our legal system is not working. Maraming complication nga, no? If we allow it, it's as if we are allowing the indictment of our own legal system. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Good news naman sa mga motorista matapos ang sunod-sunod na taas presyo sa petrolyo, magkaka-rollback naman sa susunod na linggo. Piso higit pa ang posibleng mabawas sa presyo ng kada litro ng gasolina. Nasa 40 hanggang 60 centavos naman sa diesel at 45 hanggang 65 centavos naman ang rollback sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, nakaapekto sa presyo ang tumataas sa produksyon ng langis sa Amerika. Sa mga maglo-long weekend po sa Tagaytay, mag-ready ng pangtol kung dadaan sa Silang Aguinaldo Interchange o CALAX o Cavite-Laguna Expressway. Maniningil na ng toll sa naturang exit sa CALAX simula mamayang hating gabi. 81 pesos ang bayad para sa Class 1 vehicles, 163 pesos naman sa mga Class 2 at 244 pesos ang toll sa Class 3. Para yan sa mga end-to-end ang biyahe sa expressway mula Greenfield hanggang Silang Aguinaldo exit. November 8, 2023 nang buksan ang Silang Aguinaldo Interchange para sa mas mabilis na biyahe patagaytay. Higit 12,000 sasakyan ang dumadaan dito kada araw. Susunod, mga kabataang nagbihis White Lady para mang-prank ng mga motorista sa Cebu, hinuli at pinarusahan. Showbiz trivia questions tulad ng sino ang star for all seasons, tinatanong na rin daw bago makakuha ng passport. At Magnolia Hotshots, itinabla ang serye matapos talunin sa Game 4 ang San Miguel Beermen. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Napagtripan ng ilang kabataan sa Cebu na mag-ala White Lady para manakot ng mga motorista. Isang linggong community service tuloy ang inabot nila. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Kamu ha? Yawa naman yung trip. Sa bihis at itsura, aakalain mo talagang multo ang nagpapakita sa masukal na bahaging yan sa Bugo City sa Cebu. Pero ang White Lady na nanggugulat sa mga naglalakad at motorista, baka na pala ng grupo ng gustong manakot dahil madilim at matalahib ang lugar. Talagang mangangatog ang sino mang makakakita. Kompleto pa sa props ang grupo na nagtirik pa ng kandila. Pero sa pagkakataong ito, ang White Lady ang namutla. Dahil sa disgrasya na pwedeng idulot ng kanilang pananakot, galit na kinompronta ang grupo ng mga taga-barangay at kapwa residente. Nagpaabat-abat mo dre ha? Kuyawan, nagstyle ng mga tawanan dre da. 5 ang hinuli ng barangay, 3 sa kanila, minor de edad pa. Natunto naman ng News 5 ang grupo na nasa likod ng prank. Aminado naman silang mali ang kanilang ginawa at humihingi na sila ng tawad. Naisip lang namin din, magkatuwaan, then ginawa namin na ng kumot, na puti na kumot at maglagay ng kandila sa kalsada. Kami sila sadya na makadamay ng ibang tao. Ang naisip lang namin yung kasayahan namin at humingi kami ng patawad sa mga barangay official, sa barangay tanod. At nangako ako na hindi na namin ulit. Bilang parusa naman, pinatawan ng barangay ang grupo ng 1 linggong community service. Pinagtabas sila ng damo, damay rin ang magulang ng mga minor de edad na pranksters dahil sila ang sumalo sa parusa. Babala naman ang kapitan ng barangay sa grupo. Susunod po, nagagawin nila, hindi na po yung community service, baka po ipakulong na namin sila. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5.
Hinahaluan na ng showbiz trivia ang mga tanong sa mga nag-a-apply ng passport sa consular offices ng Department of Foreign Affairs. Sa panayam sa Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5, sinabi ni DFA Assistant Secretary Adelio Cruz na may mga foreigner daw kasing nagagawang makapagpakita sa kanila ng lehitimong dokumento tulad ng national ID, driver's license at birth certificate. Kaya sa pamamagitan ng Pinoy Showbiz Trivia, matitiyak daw nila na mga Pinoy talaga ang nag-a-apply ng passport. Nabisto rin ng DFA ang isang Chinese na nagpanggap na pipi at bingi at may dala pang PWD ID. Mabuti na lang daw at may mga personal sila na marunong mag-sign language. Ito po yung mga tanong na kumbaga out of the box. Anong pinakamatatag na love team sa movies? Pinakakansela naman ng Manila Regional Trial Court ang passport ni dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. Inatasan ng korte ang Department of Foreign Affairs na gawin ito. Ang basehan daw nito ay ang pagtukoy ng Anti-Terror Council kay Teves bilang isang terorista. Itinuturo rin siyang mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Pero giit ng kampo ni Teves, hindi pa final at executory ang utos sa pagkansela sa kanyang passport. Iaapila raw nila ang utos na ito ng korte. Well, next week po ay maghahain po kami ng motion for reconsideration. At kung yan po ay hindi kami papala rin dyan, ay paari naman po namin yak-yak sa Court of Appeals. Dagsana ang mga makiki-countdown sa Chinese New Year sa Binondo, Maynila. Bukod sa inaabangang fireworks display, dinarayo rin ang mga mabibiling pampaswerte ngayong Year of the Wood Dragon. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Dinagsa ang Umping Street sa Binondo, Manila ngayong bisperas ng Chinese New Year. Kaliwat kanan ang mga nagtitinda ng mga pampaswerteng bracelet charms na pinaniniwala ang pampaakit ng pera, kasaganaan, mabuting kalusugan at masayang love life. At dahil Year of the Wooden Dragon ngayon, mabenta ang mga dragon figurine at lanterns. Patok din ang mga pampaswerte sa bahay at negosyo. Ang mamimili na si Kim, naniniwalang swerte ang hatid ng taon-taon niyang pagse-celebrate ng Chinese New Year. Wala akong laing Chinese pero naniniwala talaga ako sa luck. Ito, money bag, pang-akit ng pera, sa luck, ganon. Tapos yung rye, para sa pagkain. Magmula nung nagka-family kami na na nag-separate kami, yearly ko talaga siyang ginagawa and luckily, talaga naman maganda yung ng pera. Tsaka pagkain, never talagang nawalan. Marami ring dumayo rito sa Binondo na first time sasalubungin ang Chinese New Year. First time lang po namin ngayon may experience yung Chinese New Year. Masaya naman po. Bali, sobrang daming tao. First time ko po. Maganda po, maayos. Ganito po pala masaya. Basta ang dalangin ko na lang po sa Panginoon yung kalusugan at kapayapaan ng mundo. At tuwing Chinese New Year, hindi mawawala sa handaan ang tikoy. Mabenta pa rin ito kahit nagbahal na ang presyo. Ang medium-size tikoy halimbawa, dating 100 pesos lang pero 120 na ngayon. Para naman sa mga ayaw makipagsiksikan sa Ongping Street, dinarayo rin ang wooden dragon installation sa Lucky Chinatown. Nasa 500 feet ang haba nito, nagawa ng artist na si Leroy New. Enjoy naman ang mga tao na mag-picture taking. This will give experience and delve into the rich symbolism of Wood Dragon. We wanted actually to have to be the focal point of that bridges the modern art with the traditional values being celebrated during Lunar New Year. Patok din sa mga bisita ang Golden Money Tree na Instagrammable din. Meron ding food fair, tampok ang iba't ibang Chinese delicacy gaya ng mga dim sum at desserts. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Tabla na sa serye ang Magnolia Hotshots at San Miguel Beermen matapos manalo ng Magnolia sa Game 4 ng PBA Commissioner's Cup. First quarter pa lang, umariba na ang Magnolia pero pagdating ng halftime, napababa ng Beermen ang lamang ng Hotshots sa 4 na puntos.
Dikit ang laban pagdating ng third quarter pero nagawa pa ring humabol ng Magnolia sa huling quarter. Final score, 96-85. Itinanghal na best player of the game si Tyler Bade na nag-ambag ng 26 points, 12 rebounds at 6 steals. Sunod na maghaharap ang dalawang koponan sa linggo, 6:50 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Si CJ Perez naman ng San Miguel ang itinanghal na best player of the conference. Nagtala si Perez ng 464 statistical points, 505 media votes at 86 player votes para magkaroon ng total na 1,055 points. Ito ang kauna-unahan niyang Best Player of the Conference Award. Naiuwi naman ng Phoenix Fuel Masters import na si Jonathan Williams ang Bobby Parks Award of Best Import of the Conference. Kanina naman sa halftime ng Game 4, kinilala ng PBA ang 3-time Best Import of the Conference si Justin Brownlee. Para yan sa malaking ambag niya sa gold medal win ng Gilas Pilipinas sa 19th Asian Games. Opisyal din siyang winelcome sa kanyang pagbabalik sa Big Dome matapos masuspend dahil sa anti-doping violation. Muling maglalaro si Noy P. Brownlee para sa Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup qualifiers na gaganapin sa February 22. Susunod, OFW sa Alaska ikinulong matapos umanong mangmolestya ng mga inaalagaan niyang bata. Catherine Bernardo, ginawa raw mala Instagram ang EDSA Guadalupe. At Enrique Hill, full support sa debut Hollywood movie ng girlfriend niyang si Liza Soberano. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Nahaharap sa reklamong pangmumolestya sa ilang batang kanyang inalagaan ng isang Pilipinong babysitter sa Alaska. Ayon sa mga otoridad doon, posibleng may iba pa siyang nabiktima. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Higit isang buwan nang nakakulong sa Goose Creek Correctional Center ang isang 27 anyos na Pinoy sa Anchorage, Alaska. Babysitting o pag-aalaga ng mga bata ang trabaho niya roon sa nakalipas na 6 na taon. Pero noong December 2022 ng nakaraang taon, inaresto ang Pinoy dahil sa reklamong pangmumolestya ng menor de edad. Ayon sa Anchorage Daily News, nakapagtrabaho ang Pinoy sa isang daycare facility, maging sa Campfire Alaska at Office of Children's Services. Pero napatalsik siya sa daycare facility dahil sa umano'y panghihipo sa mga bata. Ipinakalat na ng Anchorage Police ang litrato ng Pinoy dahil posible umanong marami pa siyang nabiktimang mga bata. Ayon naman sa ating Department of Foreign Affairs, bibisitahin nila ngayong linggo ang nakakulong nating kababayan. Usually sa US, there's always a public defender. But the public defenders, of course, are paid by the government of the US. No, always better to have a private lawyer. So yes, he's entitled to it. Kung gusto niya ng private lawyer of his choice, or pwedeng kami mag-hire for him, pero bayad ng gobyerno, we can do that. Nananawagan na rin ang DFA sa mga kaanak ng Pinoy na makipag-ugnayan sa kanila. You can contact either the Department of Migrant Workers or kami sa DFA, ako personally, yung aming webpage or Facebook page is OFW Help, HELP sa Facebook. So just message us so kayo maging contact namin. Kasi you might be able to help us also provide more details para sa ating konsulado. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Cancelled ang concert ni British rock icon Rod Stewart dito sa bansa. Inanunsyo yan ng organizer nitong Live Nation Philippines sa kanilang pahayag dahil daw ito sa isang hindi inaasahang pangyayari. Hindi na idinetalya ang rason pero nagsorry sila sa fans. Sa March 13 dapat ang concert ni Stewart sa MOA Arena at bukod dito sa bansa, kanselado na rin ang concert niya sa Malaysia, Thailand at Taiwan. Mari-refund pa rin naman daw ang mga nabiling tickets ng fans. Trending ngayon ang mala Instagram billboard ni Catherine Bernardo sa EDSA Guadalupe. Alive and sailing naman ang couple na Liz Ken. May promise pa nga si Enrique Hill kay Liza Soberano na nag-debut na sa Hollywood. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Hindi
Hindi lang sa Hollywood. Pati dito sa Pilipinas, meron ding premiere night ang American film ni Liza Soberano na Lisa Frankenstein. Full support ang closest friends ni Liza, gaya ng couple na sina James Reid at Isa Pressman. At eto pa nga, present din ang real-life leading man ni Liza na si Enrique Hill. Chika niya sa News 5, pang forever ang ibibigay niyang suporta kay Liza. I've always been, a supporter ever since day one. So sabi ko talaga, till I die, I'll always support. Napapanood na ngayon sa mga sinihan sa bansa ang Lisa Frankenstein. Daring naman sa bago niyang photoshoot si Catherine Bernardo. Nakadisplayan ngayon sa mga billboard na ito sa EDSA Guadalupe. Photo album yan! Marami pang napawaw sa ganda ni Catherine. Gaya na lang ng co-star niyang si Chi Filomeno. Comment nga ni Chi, ginawa raw Instagram ni Catherine ng Guadalupe. Napa-comment naman ng fire emojis ang iba pang celebrity friend si Kat dahil sa kanyang hotness. Joke naman ng isang netizen na ito. Paano na lang kung mas-stuck sa traffic sa EDSA Guadalupe ang ex-boyfriend ni Catherine na si Daniel Padilla. At speaking of Catherine, nireveal niya sa isang panayamang top 3 big stars na gusto niyang makatrabaho. Kabilang na dyan si star for all seasons Vilma Santos, Piolo Pascual at Jericho Rosales. Last week lang nang i-renew ni Catherine ang kontrata niya sa ABS-CBN. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Abangan, isang babae sa Amerika nahulog sa sinkhole na dating septic tank. At sa ride tayo dyan, silipin ang perfect Valentine's date spot sa Cavite na hindi makakabutas bulsa. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Nahulog sa sinkhole ang isang babae sa Amerika matapos bumigay ang bahagi ng kanilang bakuran na dating septic tank. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Dahan-dahang ibinaba sa butas ang bomberong ito sa California sa Amerika. Ang pakay nila sa gipi ng isang babae na nahulog sa sinkhole na 25 talampakan ng lalim. Naging matagumpay ang rescue operation. Naiangat ang babae mula sa butas at agad siyang dinala sa ospital. Ayon sa mga otoridad, naglalakad sa kanyang bakuran ng babaeng nakatira sa isang mobile house nang biglang bumigay ang isang bahagi ng lupa na dati umanong ginagamit na septic tank. Sa Amerika pa rin, stranded ang isang usa sa nagyelong sapa sa Minnesota. Buwis buhay na lumangoy ang rescuer para sa gipi ng usa. Binuhat at iniahon niya ang naturang hayop sa napakalamig na tubig. Kapansin-pansin ang panghihina ng usa, pero bandang huli, nakuha rin nitong tumayo at naglakad pabalik sa kakahuyan. Nagtulong-tulong naman ang mga rescuer sa pagsaklolo sa isa sa mga pasahero ng bus na nahulog sa isang bangin sa Thailand. Isinugod sa ospital ang driver at ang 13 pang sakay nito na pawang mga turista mula Denmark. Idineklara ring dead on arrival sa ospital ang driver ng bus. Ayon sa mga otoridad, papunta sana sa full moon party ang mga biktima. Matapos dumaan sa isang checkpoint, bigla na lang umanong tumaubang bus at nahulog sa bangin na may lalim na 50 talampakan. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga pulis ang sanhi ng aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Kinilala na ng Guinness World Records ang lampas 23 talampakan na Eiffel Tower na gawa sa mga palito ng posporo. Ginawa yan ng French na si Richard Plod gamit ang mahigit 700,000 na matchsticks sa loob ng 8 taon. Ipinasa ni Plod ang kanyang obra sa Guinness nitong nakaraang linggo pero hindi umano ito pumasa sa kanilang pamantayan. Matapos ang masusing pagsusuri sa replika, kinilala na itong pinakamataas na matchstick sculpture sa buong mundo. Natalo ni Plod ang record ni Tawfik Daher ng Lebanon na gumawa ng 21.4 feet na matchstick Eiffel Tower noong 2009. Mga kapatid,
Valentine's pasyalan ba ang hanap nyo? Kung mahilig kayo sa bulaklak at Instagrammable spots, heto na ang sign para dayuin ang isang flower park sa Silang, Cavite. Tara, ride tayo dyan! Ngayong nalalapit na ang araw ng mga puso, bibisitahin natin ang isang swak na pasyalan para sa mga mahilig sa bulaklak. Ang flower park na ito dito sa Cavite. Kwentuhan mo naman kami, sir, paano nagsimula itong Perlas ng Silang? Actually, during pandemic, Johnny, kami yung nagli-lead doon sa horticulture. Kami yung mga tinaguri ang original na plantito. Na-convert namin itong lugar into park kasi we believe na yung mga tao, by nature, Johnny, by nature, ang mga Pilipino mahilig sa makulay at mahilig sa bulaklak. Gaano po ba ito kalaki, sir? 3 hectares. 3 hectares. Yan, 3 hectares. Dito ba, sir, ay may mga kakaiba bang flowers dito sa inyo? Na dito lang ba makikita? Yes, meron kaming mga ganon. We change the flowers every 2 months. So yung pagpunta mo dito ngayon, pagpunta mo the next time around, like in 2 months, ibang color na naman makikita mo. So nilalaro namin yung kulay para mag-enjoy yung ating mga bisita. Ang Instagrammable spots at makukulay na bulaklak, patok na patok sa mga mahilig magpicture na gaya ko. Ang sariwang hangin, magandang klima at nature feels, siguradong ma-e-enjoy hindi lang ng magkakadate, kundi pati na rin ng buong pamilya. Lagi kami nandito sa Silang, pero hindi namin alam na mayroong ganitong kagandang lugar dito. So nakita namin siya sa Facebook, kaya pumunta kami ngayon. Tapos dito na rin namin ginanap yung photoshoot ng baby ko. Ang ganda kasi ng mga flowers, tsaka mahilig din kasi kami sa bulaklak. Bukod sa flower park, pwede rin mag-date sa kanilang restaurant na nagsiserve ng authentic Asian fusion at Filipino cuisine. Okay naman po. Sarap naman po. Ito, malutong po yung yung chicharong bulaklak. Tapos marami naman pong laman yung bulalo nila. Masarap din po yung sabaw. Worth it naman yung binayad. Siyempre. Maganda yung ambience dito, ma'am. Ang chill lang. Relax na relax lang. Siyempre, aking tinikman ang ilan sa kanilang mga specialties. Nakikita niyo yung mga flowers na yan, ayan, yung makukulay na yan, that's edible. At kaya nila to pinagmamalaki ay dahil dito nila to tinanim. Tamis na mangga. So refreshing. Ayan, ang kanilang crispy noodles. Ayan. Siyempre, bigyan natin ng vegetables, chicken, protein. Ang sarap. Malambot ng beef at siyempre, samahan pa ng malamig na weather. Tapos may mga ibon pa dyan, di ba? Kulang na lang talaga ka-date. Ang Perlas ng Silang ay bukas araw-araw at sa halagang 100 pesos ay ma-enjoy na ang kakaibang landscape at makukulay na bulaklak dito. Nagdadala ng kulay at relaxation talaga sa mga bumibisita. At eto mga kapatid, talagang perfect date idea ito pag weekend. Ano mga kapatid, hanggang sa susunod nating date dito sa Ride Tayo Dyan. Uy, maraming di nakakaalam, Johnny, na yung Silang Cavite malamig. Or baka may mga hindi nakakaalam, hindi marami. Diba? Yes. I mean, kasi some people are just thinking na parang, pag malamig, Tagaytay. Actually, Silang ay malamig po. Diba? Yes. Tsaka yun nga nung pumunta ako doon, maaraw pero malamig ang scenery. Correct. At ang take-away ko dyan, parang ang sarap ng bulalo. Totoo, walang sebo kanilang bulalo. At Walang malambot ang beef. Ay, pwede nyo commercial. Commercial, oo. Hello, Johnny, ano po? Sarap, ang sarap. O, tama nga, pwede nga getaway nga ngayong magba-Valentine's. Or bukas, naka-long weekend naman. Pwede. Malamig ngayon. Pero sa mga singles dyan, kung malamig ang inyong mga Valentine's, pwede pa rin kayo pumunta. Walang sige. Sir Ed. Sir Ed. Ay, at yan po. Wala tayong maasar, wala, Sir Ed. At yan po ang 45 minuto ng paghimay sa mahalagang headlines, balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita sa ngalan ng aking partner na si Boc Ed Linggao, kasama si Johnny Alipoon. Ako po si Mean Los Baños. Hanggang sa Lunes, mga kapatid, magandang gabi. Happy weekend po.